Ikinagagalak kong makasama kayong muli sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko ang mga estratehiya upang matulungan kayong manatiling malusog paglampas ng edad 65. Naniniwala ba kayo na ang inyong mga ginagawa sa unang 5 minuto pagkatapos bumangon ay maaaring makaapekto sa inyong kalusugan? Ang mga aksyon, tulad ng kung ano ang iniinom, paano kayo gumagalaw, o ano ang kinakain ninyo ay maaaring magtakda kung kayo ba ay mananatiling malusog hanggang 85 o kahit 105. Napatunayan ng agham na ang simpleng ugaling ito ay makakatulong upang mabawasan ang panganib sa stroke at mapanatili ang pisikal na lakas. Marami sa ating may edad na higit sa 65 taon ay hindi pa rin alam ito. Ngayon ay nasa gilid ka na ng isang mahalagang kaalaman. Dadalhin kita sa 5 minutong mga tiyak na hakbang na tinawag ng mga eksperto sa medisina bilang gintong formula para mapabuti ang habang buhay, lakas, at mental na kalinawan. Bago tayo dumako sa mga detalye, simulan ito sa isang tanong. Saan ka nanonood? Iwanan mo ako ng komento sa ibaba upang malaman ko pa ang tungkol sa aking mga manonood. Pinahahalagahan ko ang komunidad na ito ng mga nakatatandang tao na kumikilos upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para sa mga susunod na tip para sa mas malusog na pamumuhay. Ayon sa medium.com, ang mga pang-araw-araw na gawi ay humuhubog sa kung sino tayo. Sila ay may impluwensya sa ating mental na linaw, pisikal na kalusugan, at emosyonal na estado. Ang mga gawin na ito ang mga pundasyon ng ating araw-araw na buhay at maaaring magtulak sa atin patungo sa kagalingan at kasiyahan o palayo dito. Tuloy-tuloy na tayo. Unang gawi, pag-inom ng maligamgam na tubig. Sa sandaling bumangon ka sa umaga, ang iyong katawan ay dehydrated kahit na hindi ka nakakaramdam ng uhaw. Nawalan ito ng halos kalahating litro ng tubig sa magdamag. Ang dehydrasyon ay nagiging sanhi ng pagkapagod at pinapalapot ang dugo na nagdaragdag ng presyon sa puso at mga ugat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga stroke at atake sa puso ay mas malamang na mangyari sa mga unang oras matapos bumangon. Ito ay lalo na sa mga matatanda. Ayon sa mga eksperto, ang wastong hydration sa umaga ay maaaring bawasan ang panganib sa cardiovascular. Maaari rin nitong mapabuti ang sirkulasyon at pag-andar ng utak. Kaya ano ang dapat mong gawin? Uminom ng 480 ml ng tubig na nasa silid na temperatura o maligamgam. Idagdag ang 1 kapat ng sariwang lemon sa loob ng unang minuto pagkatapos buksan ang iyong mga mata. Ang tubig na nasa tamang temperatura ay tumutulong sa sirkulasyon. Ang lemon ay nagbibigay ng electrolytes at vitamina C na nakakatulong sa sirkulasyon at presyon ng dugo. Pwedeng isang kalamansi kung walang lemon. Ang aksyon na ito tuwing umaga ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan. Ngunit tandaan, kailangan mong aktibong i-activate ang daloy para sa mas mahusay na sirkulasyon. Pangalawang gawi, sa sandaling lumabas ka ng kama, ang pangalawang elemento ay isang simpleng pagkilos na tumatagal ng 60 segundo. Ayon sa mga nangungunang cardiologist, maaari nitong bawasan ang panganib sa stroke at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa utak. Kung nanonood ka pa ng video na ito, nangangahulugan itong seryoso ka sa iyong kalusugan. Ipaalam sa akin kung ikaw ay kasama pa sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng isang sa mga komento. Ang pangalawang elemento ng routine ay ang pag-activate ng iyong sirkulasyon ng dugo agad pagkatapos bumangon. Matapos ang pagtulog, naipon ang dugo sa mga binti. Ito ay nagiging sanhi ng pagbawas ng daloy ng oxygen sa utak. Sinabi ni Doktor.
Eliana Thomas na ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magpataas ng daloy ng dugo sa utak ng higit sa 40%. Ito ay madaling gawin, walang kagamitan, at maaaring gawin sa tabi ng kama. Tumayo ng tuwid, itaas ang parehong mga braso habang humihinga ng malalim. Pagkatapos ay ibaba ang mga ito habang humihinga sa bibig. I-roll ang mga balikat pabalik at pasulong ng 5 beses. Gumawa ng 10 heel raises upang itulak ang dugo mula sa iyong mga binti pabalik sa puso. Ang buong routine ay tumatagal ng 1 minuto. Ang mga epekto ay maaaring tumagal buong umaga. Mapapansin mong mas malinaw ang isip, mas mainit ang katawan, at ang sluggish na pakiramdam ay mawawala. Isa itong maliit na ugali. Subalit, kung araw-araw ay makakatulong itong palakasin ang iyong cardiovascular at kalusugan ng utak. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Kung ikaw ay magpapalampas ng protina sa loob ng unang 30 minuto matapos bumangon, ang iyong katawan ay masisira ang sarili nitong mga kalamnan upang makabuo ng enerhiya. Ito ay karaniwan sa mga taong higit sa 65. At kung hindi ito matutugunan, maaari itong humantong sa pagkapagod ng kalamnan kahit na kumakain ka ng mabuti. Kaya ang protein timing method ay susi sa pagpreserba ng lakas ng kalamnan habang tumatanda. Pangatlong gawi. Ang pangatlong elemento sa 5 minutong umaga na routine ay ang pagkonsumo ng protina sa tamang oras. Sa loob ng unang 30 minuto, pagkatapos bumangon. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang protina sa buong araw. Pero para sa mga matatanda, higit sa 65, ang oras ng pagkuha ng protina ay kasing halaga ng dami nito. Ayon sa National Institute on Aging, mula alas 3 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, bumibilis ang pagkasira ng kalamnan. Kung hindi makakakuha ng protina sa panahong ito, masisira ng katawan ang mga kalamnan upang gamitin bilang gasolina. Ito ay humahantong sa pagkawala ng lakas at mas mataas na panganib ng pagbagsak. Ayon kay Dr. Rebecca Fleming, ang mga matatandang kumakain ng 25 hanggang 30 gramo ng mataas na kalidad na protina pagkagising ay nakakaranas ng 64% na mas kaunting pagkawala ng kalamnan sa loob ng 5 taon. Ang tamang uri ng protina ay maaaring maging whey protein shake, itlog o Greek yogurt na may protein powder. Para sa mga vegetarian, maaaring gumamit ng tofu o mataas na kalidad na plant-based protein. Mahalaga ang tamang oras ng pagkonsumo ng protina pagkagising. Posibleng ito ang nawawalang bahagi kung ikaw ay unti-unting humihina. Sa simpleng pagkonsumo ng protina sa tamang oras, mas lalakas ka at makakaranas ng mas magandang enerhiya, pinahusay na mobilidad, at suporta para sa cognitive at cardiovascular function. Ngayon na ang iyong katawan ay pinakain upang protektahan at panatilihin ang masa ng kalamnan. Ang susunod na hakbang ay siguraduhin na ang mga kalamnan at kasukasuan ay makagalaw ng malaya at maayos mula sa simula ng iyong araw. Isa itong bagay na madalas na nalalampasan ng maraming tao at isa ito sa mga dahilan kung bakit karaniwan ang paninigas, pagdepende sa iba at madalas na pagbagsak sa edad na 65 pataas. Dumako tayo sa ika-4 na elemento. Nanonood ka pa ba? Kung umabot ka sa puntong ito, labis akong masaya na kasama mo ako. Mahalaga sa akin ang iyong pangako, kaya't ibaba ang bilang 3 sa mga komento upang malaman kong hindi ako nag-iisa sa pagtatalumpati. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like at ibahagi ito sa isang tao na iyong pinapahalagahan. Gawain pang-4, 90 segundo ng mobility sequence. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pananatiling hindi gumagalaw, bumabagal ang daloy ng dugo. Ang mga kasukasuan at kalamnan ay nagiging matigas at hindi flexible.
Ito ay lalo pang mapanganib para sa mga nakatatanda. Ang isang simpleng paggalaw tulad ng pagyuko o pagbangon mula sa kama ay maaaring humantong sa pinsala. Marami ang nahaharap sa pananakit ng kasukasuan o pagkasira ng kalayaan. Ito ay simpleng dahil sa pagkabigo na maglaan ng ilang minuto ng magaan na paggalaw bawat umaga. Ayon sa Mayo Clinic, ang synovial fluid sa paligid ng mga kasukasuan ay bumabagal habang natutulog. Kung hindi mo ito pinainit sa pamamagitan ng magaan na paggalaw, ang mga unang paggalaw sa araw ay nagaganap sa ilalim ng mataas na friksyon. Ito ay nagdudulot ng pinsala at nagiging arthritis. Ang solusyon ay simple. Pagkatapos ng sirkulasyon reset, gumugol ng 70 segundo para sa banayad na pagkilos. Magsimula sa pag-upo sa gilid ng kama at iikot ang mga bukong-bukong ng 10 beses pakanan at kaliwa. Susunod, gawin ang mga paikot na pagkilos gamit ang mga tuhod ng 10 pag-ikot bawat panig. Tumayo habang humahawak sa isang upuan. Dahan-dahan ikiling ang iyong itaas na katawan, pakanan at kaliwa ng 5 beses bawat panig. I-rotate ang iyong katawan at tapusin sa 10 mabagal na shoulder rolls pabalik. Ang routine na ito ay tumatagal ng wala pang 70 segundo. Ngunit makakatulong ito sa iyong mga kasukasuan na gumalaw ng mas maayos, bawasan ang katigasan, at nagpapababa ng panganib ng pagbagsak. Ngayon na ang iyong katawan ay hydrated, ang iyong sirkulasyon ay tumatakbo, ang iyong mga kalamnan ay pinakain, at ang iyong mga kasukasuan ay namumuhay. Mayroon pang isang huling bagay na kailangan mong gawin, at ito ang marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Pang-5 gawi. Gisingin ang iyong utak. Kung ang iyong isip ay malabo, mahihirapan kang harapin ang buong araw. Tingnan natin ang huling elemento sa 5 minutong routine sa umaga na nagpoprotekta sa iyong memorya. Mental clarity exercise. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkawala ng memorya ay hindi maiiwasan pagkatapos ng 65. Ngunit pinatutunayan ng agham ang kabaligtaran. Maaari mong mapanatili ang kalinawan kung i-activate mo ang iyong utak sa tamang paraan sa umaga, partikular sa unang 30 minuto. Ayon sa Stanford University, ang utak ay sensitibo sa cognitive stimulation at maaaring mapabuti ang produksyon ng BDNF. Isang simpleng mental recall ng iyong nakaraang araw ay epektibo. Uminom ng tahimik, isarado ang mga mata, at i-visualize ang iyong araw mula hapunan hanggang almusal. Habang mas madali, maaari mong hamunin ang iyong sarili na balikan ang nakaraang 2 araw. Ang mga ehersisyo na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang cognitive function. Pinapalakas ang maikling term na memorya at pinipigilan ang pag-usbong ng demensya. Mga mahalagang kagintong kalusugan. Sa pamamagitan ng video na ito, nakita natin na ang 5 minuto lamang bawat umaga na nahahati sa 5 simpleng elemento: wastong hydration, pag-jumpstart sa sirkulasyon, tamang oras ng pagkuha ng protina, mobility ng kasukasuan, at pag-activate ng utak ay makapagbibigay ng solidong pundasyon para sa mas malusog, mas matalas, at mas malaya pamumuhay sa edad na 65 pataas. Alam kong baka masyadong simpleng tingnan ito, ngunit kadalasang ang mga tila maliliit na bagay ang nalalampasan, at iyan ang eksaktong dahilan kung bakit maraming matatanda ang tuluyang humihina at bumabagsak ang kalusugan. Salamat sa inyong pagsubaybay. I-like ang video kung may natutunan ka. Mag-subscribe, share ito sa mga kaibigan mong senior o tagapag-alaga para sama-sama tayong maging mas malakas at mas ligtas sa araw-araw.